Beginner's guide para makompleto yung pag-abono natin. Ganyan na itsura ni Pipino. Medyo sumilip na yung araw kanina, akala ko bagyo na. Ang lakas ng mga hangin. Napamitas na tayo dito yung mga first bunga natin. Medyo selection harvest ang nakuha natin. Siguro nasa 40 kilo yung nakuha natin. Bali 4 na bundle. Kasi may order tayo kaninang 30 kilos dito lang sa malapit, kaya pinitasan natin. Ang final na pitas niyan ay mga siguro bukas o makalawa, sa makalawa kasi dagsana yan. Ayan yung bunga ng mixing. Siyempre yung ammonium natin para makatipid, isang lata. Uy, nakalsik. Tapos dagdagan natin ng triple puting, gawin na nating shot kalahati. Kala ko din tayo makapag-abono ngayon. Kasi kanina umaga payari na mag-abono, mamitas. Nag-abono na tayo. Kunti-kunti lang dinadala ko. Ay. Yan, isang lata at kalahati. Pagdagan natin para sa fruiting stage. Dito kasi tayo nakapag-abono kanina umaga. Ngayon na lang natin itutuloy. Ito, meron na tayong tinunaw dyan, no? Ang pagpapakain ganun pa rin, isang lata. May tubig natin. A beginner's guide. Akala ko tuloy-tuloy na yung ulan, may bagyo pa naman. Ito na mabuti yung triple 14, matigas. Itong part na lang ang abono natin, kapirasong yan. Dito yari na yan hanggang doon. Binanatan natin kayong umaga kasi yan yung bunga, rekta pa rin. Kung ayaw mo naman, di sa dulo ng puno. Na ganyan na kasi yung itsura ni Pipino. Mas kailangan ng abono, hindi tayo pwedeng huminto sa pag-abono. Every 4 days. Sumablay man, mag 5 days pwede. Para tuloy-tuloy yung pag-arangkada ng mga bunga. Medyo sumikit-sit yung araw. Ay, kanina medyo kinabahan tayo kanina. Titindi ng hangin tsaka nung ulan. Yan ay itsura. Kaya yung maliliit na ganyan ay nabubuhay, dahil tama yung dosage natin. Yung interval days ay 4 days o 5 days, pero madalas 5 days para masupplyan yung mga bungang ganyan, wag nyong dadagdagan na napakaraming abono, para hindi maglagas yung maliliit na ganon. Maraming yan hanggang sa ilalim yan, kaya sa makalawa mas marami tayong mapipitas. Kinuha lang natin kasi yung nakasayad, sayang yun, maulan pa naman. Ang mangyari pag hindi nakuha, magkaka blight, mabubulok yung mga dulo. Yan yung bunga ng pipino natin. Now, fertilization guide. Yan, medyo malalaki pa yan, bukas malaki na yan. Sa ibaba pa lang mga yan, yan, fertilization guide. Medyo nawala yung ulan saka yung hangin. Thankful pa rin tayo. Ay nako, ginawa natin isa't kalahating lata. Pwedeng dalawa, pero kung maaari sundin mo na lang yung tips natin para iwas ka sa pagkalagas ng mga bunga. Ayan, ito yung mga pipitasin natin bukas sa makalawa. Para yung mga bungang ganyan nasa ibaba. Marami yan sa ibaba, madalas kasi namamatay yan pagka sumubra yung abono mo.
Pinitasan na natin yung kanina. Yung malalaki lang ang ginawa natin. Yan yung itsura ni cucumber. No, kailangan tuloy-tuloy yung pag-abono. Namimitas ka na, nasa kaligitnaan ka na ng pitas, kahit na mag-yellow na ilalim, abono pa rin tayo every 4 days. Para yung pag-arangkada ng talbos, kasi dyan yung lalabas yung mga bagong bunga, ay tuloy-tuloy lang ano. Tapos dito naman sa kabila, mayroong bubong. Try natin magsanib dyan. Ay, kasi trellis to ng ampalaya, hindi na natin tinanggal. Ayan, nakaangat na sila. Tignan natin kung anong mangyari kapag umakyat dito sa taas na parang ampalaya. Yun update natin, fertilization guys, para makumpleto natin yung pag-abono. Kunti na lang to, dito na lang na part. Puro mga 3 timba na lang tong abono natin. Tipid naman kasi isang lata lang yung abono kada puno. Thank you.